Hi guys, this is Marzano again at welcome ulit sa ating YouTube channel, Marzano TV 2.0, ang reaktor na kakaiba. Magbibigay sa inyo ng saya, kilig, at syempre good vibes. Kaya pasok-pasok mga suki at syempre sa lahat ng mga Team Baliw. At syempre always remember, one Kalingap, one family. Shoutout po natin ang ama ng Kalingap, syempre si Kuya Bal Santos Matubang, ang co-founder ng Kalingap na si Ate Edna Vlogs, at syempre ang director na nagpapaviral dito sa Kalingap, Kalingap Proud. This is Jonel Sagayno Remix. Syempre guys, in-encourage ko po kayo na mag-like, comment, and subscribe. At syempre, kung gusto niyo po magpa-member sa aking YouTube channel, malaking tulong po sa akin yan as bilang support, no? At syempre, the more na maraming susuporta, tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng reaction video. Kaya maraming salamat po, especially sa lahat ng mga di nag-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyo at patuloy niyo po ang sinusuportahan. At anyway, i-react natin to guys. Itong ay grabe to, no? Kalingap Edu, matapang na sinagot. Oh, pambihira, ano? At ano to, gamitin natin yung video ni Kalingap Ana. Oh, tara, let's begin guys. Tara, panoorin natin to. Hello po mga Kalingap, welcome back to my channel po. So today po ay kasama natin si Kalingap Edu. At syempre interviewin Pogi ni Papa Edsa. Aba tumatagal, lalo gumagawa po ah. po natin siya as requested po ng ating mga ibang viewers. So meron lang ako ditong mga 15 to 18 questions. Ako 50 questions. Meron dito Grabe, 50. Dami naman nun. madadali lang naman. Kumbaga personal or as a Kalingap member. Tapos yung iba, syempre, as sa EDC. Sige na. Syempre, una sa lahat, kamusta naman si Kalingap Edu? Okay lang naman. Dati lang Ang gwapo ni Papa Eds dito ah. focus sa pagbablog, lalo na sa channel ko kasi marami ako tinutulungan mga beneficiary. Kaya minsan hihira ako makita rin sa ganito sa mga lakad. At binago na rin kasi ni Rab yung mga schedule namin. Karaniwan tuwing EDC na lang at saka mission ako nakasama. Saka ganito Kay Kuya Val. So kung ikaw ang bibigyan ng pagkakataon na baguhin ang buhay ng isang tao, ano ang una mong gagawin para matulungan siya? Siguro mas maganda sa ugali. Ugali. Kasi minsan yung may mga kahit talagang itulong ng isang tao. Oo. May mga tinutulungan tayo na kahit sobrang dami talaga minsan di na nila napapagpahalagan minsan bilang tumutulong nakaka-disappoint sa atin na tumutulong sa kanila na makita silang ganun. Kaya minsan yun ang talaga pinakaunang nililinis or ini-improve. Wow. So ano ang pinakamalaking sakripisyo na ginawa mo para sa pamilya mo at paano naapektuhan ang desisyon mo? Hirap ng mga tanong ito. Malalim yan! Malalim ng mga tanong Kalingap Ana. Mas malalim pa sa Pinagandaan natin yan! Sa paglipat ko ng trabaho dito sa Kalingap. Nung una kasi pandemic nun eh. Tapos nag-iisip kasi ako kung anong gagawin ko, kung magtatrabaho na lang ako ng normal o itry ko itong ganitong klaseng trabaho na charity. Kasi nung una talaga, sobrang risk talaga nun kasi si Kuya Bal saka si Kalingap Rob, hindi pa masyado kilala ng tao. Tanda ko si Kalingap Rob, siguro 160,000 viewers lang, hindi pa ganun kalaki ang subscriber niya. Talagang ako, sige, try ko lang. Tingnan natin kung ano mangyari. Sobrang sugal talaga. Ako ang halos isa sa pinakaunang kasama ni Kalingap Rob. Ako, si Esco Jason una, akong sunod, si Ian, tapos yung isa. Hindi ko nasasabihin sa iyo. Pero anong una mong work pala bago to? Sa nasa factory ako sa Laguna ako, nagtatry ako kasi gusto ko Taga Laguna? Sa factory pala siya nag-work before, no? Hindi. Dito lang sa diet mismo. Nag-try lang ako doon. Try lang. Tapos nag-work siya sa Laguna din, nagpunta siya ng diet. Kasi gusto ko makapag-abroad dun eh.
Gusto pala niya mag-abroad guys, si Papa Eds, ano? Pero actually, napabuti pa yung ano niya dahil di niya na kailangan mag-abroad eh, no? Kasi minsan daig pa nga niya nasa abroad eh. Ibig sabihin, mas maganda yung ano niya, yung kanyang income dito sa pagbablog kaysa sa nag-abroad siya. At the same time, kasama niya pa yung pamilya niya, di ba, no? So eto Edu, kung makakapagbigay ka ng isang mensahe sa mga taong nahihirapan sa buhay, ano ito at bakit? Mag-ano ka lang, magtiwala ka lang sa Diyos. At ano mo lang, i-ano mo lang yung sarili mo. I-apply mo, ano lang, parang sundan mo lang ng sipag. Tama. Para mas, ano ka, para, tawag dito, i-apply mo yung hirap sa yung pagsisika para maabot mo yung mga pangarap. So, pinaka-memorable na nagawa mo as kalingap at bakit? Pinakamahirap. Ano? Pinaka-memorable Memorable. na nagawa mo as kalingap. Kalingap. Pwede sana as a group or ano. Kahit ano, basta, oo. Siguro nung dati, nung tumutulong kami nila Rab talaga, nung palagi kami nasa may dati talaga hindi ganito ka, medyo malambot na nga ngayon ang pagtulong namin, hindi na ganun kahirap. Kasi dati talaga, kami, nagbubundok nila Kalingap. Sobrang nakakatakot, sobrang grabe yung Talagang risk. challenging. Oo. Actually, yung bundok, minsan pag mamalas-malasing ka pa, yung pag nadulas ka, mahirap. Kaya marami na aksidente dyan sa bundok, pag akit ng bundok, yung madulas, no? Kaya hindi talaga basta-basta. At the same time, yung mga wild animals, nakaka-encounter ganyan sa bundok. Anyway, tuloy natin to. So, talagang from the start, marami din pinagdaanan na hirap si Papa Eds. Ngayon, kita mo naman, no? Naging successful sila at talagang marami nagmamahal sa kanya, no? Kasi napakasipag din naman talaga ni Papa Eds, no? At nakakatuwa lang marinig, no, yung mga pinagdaanan niya, and then paano siya nag-start before, no? At tuloy natin. At grabe talaga yung sakripisyo. Yung mga ganong moments, hanggang ngayon naaalala ko yun. Minsan napaod kami sa bundok. Pagkaramdam namin, hindi na kami makakauwi. Grabe, no? Ganun yun ang mga feeling nun. Tapos minsan bangin pa nasa Bangin? namin. Talagang para kayo nag-hiking, ganun. Oo, ganun talaga. Yung mga bagay na hindi lang isa, marami talaga eh. Kasi sobrang dami mong mararanasan pag nagsama ka sa Kalingap, hindi lang. Tsaka kasi iba kasi dito no? Probinsya, so mabundok, maputik, lahat, mapuno. Lahat ng mararanasan dito halos eh. Parang akala mo pag probinsya, chill-chill lang. Sa atin as Kalingap, baliktad no? Challenging. So, kamusta ang sitwasyon ngayon ng EDSI? Ay, na maganda. Sagot, Papa Eds. Okay naman. Mas nagiging ang closeness namin ni Beyonce, mas nagiging matibay. Mas nagiging matured na kahit paano. Matibay, matured. Maganda yun guys, matibay tsaka matured. Kasi lumalalim talaga, no? May something dito guys. This is it, pansit. Tuloy natin. Mas natututo na siya sa Sa social media. So, ano namang masasabi mo sa blessings na dumadating kay Viancy, lalo na sa bahay niya? Nakatutuwa ako kasi deserve rin naman yun talaga ni Viancy yung ganyang bagay na makuha kasi mahirap din yung yung dalawang may bata ka pa, may ganito ka na, may work ka na agad, no? Hindi pa nga siya nasa tamang edad. Pero ganito na agad responsibilidad niya. At halos siya na mismo ang tumatayo bilang parang breadwinner siya. Breadwinner ng pamilya. Grabe, no? Sa age 17 years old, ano na siya? Good provider. Ganun husay si Beyonce, no? At nakaka-proud yun dahil sa ganyang edad. Nagagawa niya to lahat. Nakakapag-travel kung saan-saan. Bilang tumutulong para nakikita ko na nakaka-proud. Kagaya na sinabi ni Rab sa post niya nakaraan, proud siya kay Beyonce dahil marami nang naabot si Beyonce sa ganyang edad. Ahead na siya masyado sa kanyang mga kasamahan sa mga kaklase or sa iba pang tao. No? So gusto ko lang din malaman, syempre napakaganda ni Beyonce. Anong unang ay first impression mo nung nakita mo siya? As in yung first ever kita mo sa kanya?
First ever impression ko. Yan, first ever impressions. Tingnan natin, first ever impression ni Papa Eds kay Beyonce. Tingnan natin. Sa kanya is parang, ano lang, maging parang, madali ito maging kaibigan. Mabay siya pakisamahan. Madaling pakisamahan. Kasi Ibig sabihin, approachable, Papa Eds, no? sobrang hinhin niya, hindi siya halos Mainhin daw, sobrang mainhin, di ba? lugang karayom eh. Parang ano, lahat ng kay Angels, ganun no? Sila Joy, sila Carla, mga mahihinhin sila. Si Joy, hindi si Joy. Nilaglag. Kilala kayo. So si Beyonce, mas Si Beyonce, sobra. mahihinhin. Talagang si ano guys, ayaw niyo mapagkamen, di negative at kumbaga parang close din siya kay Joy, di ba? Lalo na magkaano sila para silang INC, di ba? No? Natuloy natin. Beyonce talaga, pag nalabas kayo, biling lang sa kamay mo ang mga salita niyan. Ay, grabe. Ganun. Oo, Mas sobrang- mahihinhin pala siya. Talaga ang lupit niya na. Pag nalabas daw sila. So totoo talaga lumalabas. Iyak na naman yung mga asumera dito. Ulitin natin guys, talaga niya, pakinggan niyo yung sinabi ni Papa Eds doon. Talaga binabanggit niya rito na lumalabas sila. Malinaw yan guys ha, hindi yan gawa-gawa Galing yan kay Papa Eds. O, tuloy natin. Si mas Beyonce, sobra. mahihinhin. Si Beyonce Grabe yan, talaga, pag nalabas kayo, biling lang sa kamay mo ang mga salita niyan. Ganun. Oo, Mas sobrang- mahinhin pala siya. Akala ko si Carla at si Joy ang mahinhin. So si Beyonce hindi. pa pala. Mas malala si Beyonce dati, medyo nahubog na lang ng panahon. O, di ba mas malala daw yung pagkatahimik or mainihin ni Beyonce, no? At sabi nga ni Papa Eds, dala ng ano daw, kumbaga gradually nagbago o dahil sa hinubog nga daw ng panahon. Grabe yan Nahubog ng panahon. So pwede ka ba magbigay ng paborito mong ugali ni Beyonce? Ay! Ano, siguro yung magaling, ano siya, family-oriented siya. Yun ang pinaka Family oriented, ano pa? magandang nakita ko sa kanya, ano, parang sa lahat ng bagay, naiisip niya ang pamilya niya. Lalo na ngayon, no, kasi ang laki ng blessings na dumadating sa kanya. Hindi siya na-overwhelmed, hindi lumaki yung ulo niya talaga. Oo, yun, okay din yun. Talaga. Oo. Yung maganda kay Beyonce, hindi lumaki yung ulo, humble pa rin, no? Nakikinig siya sa mga ano niya, sa mga nakatala, sa mga kuya niya, ate, yan. Kaya- Saka nung nasa sa Hong Kong talaga, ang galing eh. Kasi nung may mga Grabe yung binigay sa supporters kanya, niya doon. ang dami niya binigay sa kanya mga pera, pero Oo. ang ginawa, hindi siya naggastos kahit 5. Wow, talaga Kasi, tinabi niya. Tinabi niya kasi sabi niya, yata, parang gusto niyang i-save yung pera para sa pamilya niya yata, o para sa pag magka-college niya yata. Yun. Yung lupit, no? Galing. Wow, kahit ano, no, sobrang dami ng blessings sa kanya. Di- Talagang oo. humble pa rin si Humble pa Beyonce. rin nakaka-proud din yung ugali. So, paborito mong suot o forma ni Beyonce, yung tipong pag yun yung suot niya talaga, mapapangiti ka. Mapapangiti, Okay yun, Forma ba? Ako parang kahit ano naman sa akin eh. Hindi naman mahalaga yung forma, basta siya. Wow! Ang lupit, Ang ganda na sagot ni Papa Eds yun, O, di ba pati si Hana napabilib Di ba sabi ni Papa, ano gusto ko dito, yung sinabi niyang wala naman problema sa kanya kung ang suotin ni Beyonce. Malagas siya. Ganda na sagot ni Papa, ulitin natin guys. Gusto ko yung sagot niya rito, ang ganda. Kahit ano naman sa akin eh. Hindi naman mahalaga yung forma, basta siya. Basta siya. Ibig sabihin, kung ano si Beyonce, yun ang gusto niya kay Beyonce. Hindi dahil sa maganda yung suot niya, simple yung damit niyang suot. So, hindi ganon. Talagang sabi niya, mahalaga siya. Kesa dun sa damit. Di ba na? Isa pa guys, gusto ko to Ano naman sa akin eh. Hindi naman mahalaga yung forma, basta siya. Wow! Di ba? Hindi mahalaga yung forma, mahalaga siya. Mahalaga pala si Beyonce, lintek! Grabe yun Tuloy natin. So makita lang siya. Taray. So, eto, paano mo naman nalalaman kapag galit na si Beyonce? Ay! Paano ugali ni Beyonce kapag parang naiinis na Ano lang yan, natahimik lang yan. Tapos nag-post lang yan sa Facebook. di siya namamansin pag naiinis natin. Di ka Yeah, alam ni Papa Eds, no, pag nagagalit pala si Beyonce, tatampo, nagtatahimik, tas nagpa-post lang sa Facebook. Alam ni Papa Eds, di ba?
malupit ah. Ugali ni Biancy kapag parang naiinis na Ano lang yan, ano. natahimik lang yan. Tapos nag-post lang yan sa Facebook. Di siya namamansin pag naiinis natin. Di ka mamamansin, di rin. Kaya nga pag nagkakaano kami, di kami nagpapansinan yan. Walang chat yan na ilang araw. Gano'n. Pero paano kayo nagbabate pag nakita na ulit? Or di naman nyo rin natitiis ng isa't isa talagang... Ako hindi ko natitiis, na-chat talaga ako minsan. Ang tindi nito ah. Hindi daw niya matiis si Beyonce. Siya na yung nagchat-chat kay Beyonce. Kasi normal naman guys, alam tandaan nyo guys, siya magjowa. Sa magjosawa. Normal lang talaga magkaroon ng tampuhan. Nangyayari naman yan kahit kanino eh. So, si Beyonce pa nagtatampo, hindi magsasalita, magpo-post lang sa Facebook. Ngayon, syempre, dahil siguro hindi niya kakausapan si Papa Ed. Syempre, si Papa Ed, hindi niya siguro matiis. Siya na yung unang mag-chat, siya na yung unang mag-approach kay Beyonce. Di ba, no? Ang bira, yan ah. Ganda na sagot niya dito, ulitin natin guys. Gusto ko 'tong sagot niya, no? Ganda yung mga sagot ni Papa Ed, ang bilis ah. Tiis ng isa't isa talagang... Ako hindi ko natitiis, na-chat talaga ako minsan. Si Kalingap Edu pala. So, paano ka naman sinusuyo ni Biancy pag ikaw ang nagtatampo? Hindi ko alam. Pero sweet naman si Biancy off ka. Minsan. Minsan. So, parang ang sinasabi mo, ikaw ang hindi nakakatiis at laging nagchat-chat kay Biancy. Ako na lang tawag dito. Ako mas panganay. Ako na lang nagbibigay. Sa bagay, mas mature. Oo nga, no? Kung sino yung mas maedad, no? Siya yung nagpaparaya. Ikaw yung mag-a-adjust. Yan ang lalaki. Di ba guys, no? Mahal niya kasi kaya siya nag-a-adjust. At the same time, tama naman yung siya yung may edad, siya yung mag-a-adjust kay Beyonce. Eh, si Beyonce, ano pa yan eh, bata pa, kahit papaano yan, di ba? So, kailangan pa ng guide ni Beyonce, di ba? So, nakakatawa silang dalawa, sweet, ano? Ako na lang nagbibigay. Kasi siya medyo medyo, ang ugali, medyo, konting pagka... kasi yung age niya din naman. Bata pa yan, oo. Pero naiintindihan ko kasi bata Oo, pa. bata pa yan. Ako, 17 years old, may pagka-immatured pa ako eh. Kumbaga normal yun guys, no? Lahat tayo dumaan sa ganyang edad. Alam natin sa sarili natin na nagiging immature tayo, no? Sa depende, di ba? Pero syempre may mga siguro, meron 17 years old, matured na matured, pero most of the time talagang sa ganyang edad meron pa rin talagang immaturity na tinatawag. Anyway, tuloy natin to at nakakatawa ng mga sagot ni Papa Edsa. Pero nakaka-proud kasi yung responsibilidad niya, di ba? Sa ganung part, matured siya. Oo, yun lang. Yun walang masabi. Mahalaga. So, after ng issue nyo ngayon, yung issue nyo ngayon, syempre, kamusta naman si Edu at Beyonce after nung mga lumabas na issue, yan, yung mga, alam mo na yung mga bashers dyan na nagsilabasan, na nagtutulak sa issue, na ganito, ganyan. Kamusta naman ang Edu at Beyonce after ng mga yun? Wala naman, okay lang naman, dati lang naman. Di naman siya masyado, dun, dati lang, kahit nga ngayon, nag-chat kami, wala Okay lang. Wala naman nagbago off Nakaasar lang minsan yun, pagka Nangaasar. pero wala naman. Normal na. Normal lang na naman. sa inyo. Sanay man yun sa akin kasi syempre, di ko maiwasan makahalubilo sa tao kasi No. trabaho natin makipaghalubilo sa tao Tama. as a vlogger. Kasi pag di ka rin naman may masasabi sila sa'yo. Oo. Diba? So, syempre, ang kailangan naman natin gawin is talagang makikihalubili ko kahit kanino. Off-cam or on-cam. Normal lang yun. So, ano ang aasahan ng mga supporters at nagmamahal na EDC sa inyo? Sa mga susunod pang taon at buwan ng EDC? Susunod na taon, masyado malayo pa yun. Malayo pa ang journey nyo. Oo. So, ano ang aasahan nila? Basta mas marami pang mas masayang alaalang magagawa, mas marami pang hindi ko mahirap magsabi na kung ano. Ito na lang, sige. Siyempre, message mo sa mga solid supporters ng EDC na until now ay sumasama sa journey nyo. Ano ba? Message mo sa mga solid supporters ng EDC na until now ay kasama nyo sa journey nyo. Siyempre, thank you so much po sa mga fans natin dyan, Fans siyempre ng Kalingap. Dahil po sa inyo yan, kung bakit andito pa rin kami, Malakas. At nagpapatuloy
kahit man natapos yung unang taon ng yung anniversary, dire-diretso lang po tayo sa hindi natatapos. Ito ang pinakamatagal na na kapartner si Biancy nakakatuwa dahil kala ko hindi tatagal ulit ng isang taon. So, ibig sabihin, dito guys, aminado si Papa Eds na si Biancy ang kauna-unahang naging partner niya na talagang tumagal. So, usually, yung mga nagiging partner niya, umaabot lang ng less than a year. Ibig sabihin dyan guys, nawala na yung sumpa. Papa Eds, nawala na yung sumpa. Diba? Sabi niya lahat daw naging partner niya, less than a year lang eh. Si Biancy talaga yung tumagal. Kasi alam mo bakit, Papa Eds? Kasi true love na yan. Totohanan na kasi yan. Diba ganyan guys, diba? Ang true love tumatagal eh. Kapag hindi true love, di tatagal talaga yon. Diba guys na? Tama ako o may tama ako? Patuloy na natin to guys. Maganda yung mga sagot ni Papa Eds ha. Tayo sa hindi natatapos. Ito ang pinakamatagal na na kapartner si Biancy nakakatuwa dahil kala ko hindi tatagal ulit ng isang taon. Pero wala malakas ang Edsy. Iba ang Matatag si Edsy. Biancy. Nakaya niya ang ugali ko. So lastly, complete the sentence. Biancy, sana. Ano si Biancy? Maganda yung sabi niya maganda yung ugali ni Biancy kasi nakaya ni Biancy yung ugali ni Papa Eds. Ulitin natin yung portion yun guys. Pasasya na pa ulitin natin. Nakaya niya ang ugali ko. Ulitin natin. Kasi nakakatuwa dahil kala ko hindi tatagal ulit ng isang taon. Pero wala malakas ang Edsy. Iba ang Matatag si Edsy. Biancy. Nakaya niya ang ugali ko. So lastly, complete the sentence. Biancy, sana. Ano si Biancy? Napaka-supportive. So sana magtagal pa at mas lumakas ang Edsy. No? Yo. Magsusuko si Biancy siya sa mga pangarap. Tama. Siyempre, dito man ako kalingap. Taga-Alalay. Kay Biancy. So yun lang. Thank you so much, Kalingap Ay, Edsy. thank you, Kalingap Hana. Thank you. Salamat. Ay, bitin. Nabitin ako doon guys. Pero overall ang ganda ng sinabi ni Papa Eds guys, ano masasabi ninyo? 'Di ba? Palong-palo ang mga tanong at sagot. At talagang sinabi niya rito, yung gusto kong tanong dito yung tinanong ni Kalingap Ana na ano yung gusto mong forma ni Biancy? Sabi niya, ang mahalaga naman siya. Hindi yung damit niya. Siguro kung magdamit man si Biancy na maganda, bonus na lang yon, di ba? Pero overall, para kay Papa Eds, mahalaga si Biancy sa kanya. At talagang makikita mo yung pinagbago dito ni Papa Eds. No? From the nag-rap sila bilang vlogger, ngayon kita mo naman sa one of the successful Kalingap charity vlogger si Papa Eds. At nakita ko dito guys, talagang mahal niya si Biancy. So ako, let's panalangin natin na maging sila. Bonus na lang kung magiging sila sa totoong buhay. Pero nakikita naman natin, sobrang dikit nila guys sa lahat. Even yung mga BTS, lalo sa Hong Kong. Sabi niya magkadikit lang sila, pero makikita mo na hindi na sila magkadikit, magkaakbay, di ba? So nakakatuwa talagang Edsy. And syempre, good luck sa Edsy. Lalo shoutout sa lahat ng mga Team Baliw dyan na lagi nakasuporta dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa Diyos. Samahan nyo nito guys sa next video reaction. And to God be the glory. At laging patandaan, ang taong bitter ay walang forever. Mag-react kayo sa itsura, magkomento ayon sa ganda. And this Marzano again. And to God be the glory guys. Bye-bye po. DJ Rusky. Sandaling lang, teka lang, bakit ba ako'y nasasaktan? Sa tuwing makikita kitang may kasamang iba.
Rusky. Sandali lang, teka lang, bakit ba ako'y nasasaktan? Sa tuwing makikita kitang may kasamang iba.